ayaw kong may masabi, lalong-lalo na sa ating mga sponsor. Kaya ini-announce ko doon, ang sabi ko, mga kababayan, maraming salamat kasi sa aking panawagan, munting panawagan ay ang bilis ng inyong aksyon at nakalikom tayo ng mahigit 100,000 para kay Kuya Oliver. Pero ang problema ito mga kababayan, may pagkadating namin dito, na-notify po ni Kuya Ken yung message galing kay ako si Angelo. Sabi ni Angelo, Daddy Frankie, concern lang po. Concern lang ako, total wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Ayan mga kababayan, kakauwi lang ng Team Daddy Frankie galing po sa misyon. At syempre, una, pasalamat tayo kay Lord. Salamat tayo kay God. Kasi sa araw na ito ay naging makabuluhan na naman ang nagawa natin. Kumbaga nakatulong na naman tayo. Nakapag-abot na naman tayo ng bigas sa ating mga kababayan. No? Kaya thank you talaga Panginoon sa mga gabay mo sa amin. Lalong-lalo na sa aking team. Pero syempre mga kababayan, ang pinaka-ponto po ng usapin ngayon dahil meron po akong nabasa na message patungkol po doon sa upload ko nakaraang araw about kay Kuya Oliver. Na-mention ko kasi doon yung pera ni Kuya Oliver. Kung mapapansin nyo mga kababayan, nung second day or first day yata ng pag-uwi namin ni Kuya Oliver dito, nakita ko po na magastos talaga. Kaya nanawagan po ako sa ating mga kababayan na humingi ng tulong sa mga taong naawa or may gininto ang puso about sa pambili ng pampers, pambili ng mga gagamitin niya, gamot. At ayun na nga mga kababayan, ilang araw lang po ay nagkaroon na siya. Nakaraang araw mga kababayan na ini-announce ko na may 100,000 pesos na agad nag-ipon-ipon sa GCash. Kaya ito yung reason kung bakit ko naisipan kumuha ng opinion sa inyong lahat mga kababayan. Pero bago ko basahin mga kababayan, ay pag-usapan muna natin kung paano nga ba ang nangyari at ako'y nanawagan saan nga ba nagsimula ang isang Oliver. No? Sige po. Tanggalin mo ka, Char. Yan. Yan, para maayos. Dito ka, Ken. Upa dito. Dalawa tayo. No? Ikaw, hindi ka magkape? Yan mga kababayan. Bago natin pag-usapan, ikaw, kape. Sige lang po din. Kape ka rin. Kape. Kape ka rin. Sige. Para dalawa tayo. Mga kababayan, bago natin talakayin yun, syempre magpapasalamat muna ako. Una, kay God. Dahil naging for the first time, naging number 1 po tayo na charity vlogger ngayon, nangunguna. Kumbaga, most views, di ba? Nangunguna ngayon na charity vlogger sa buong Pilipinas. Yun, base po yan sa pag-analyze ni Sir Jolay Paunil. Shoutout sa iyo, Sir Jolay Paunil, no? Kaya, thank you kay Lord. Nasubukan natin maging number 1. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Masasabi ko mga kababayan is hindi ko ito marireach kung hindi sa gabay ng Panginoon at kung hindi sa inyong walang sawang pagsuporta. Kaya maraming salamat mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, hindi nyo po
binitawan or hindi kayo tumigil pagsuporta kay Daddy Frankie. Kaya natin na-reach ito. Kaya kung ano man ang tagumpay ko ngayon, kasama kayong lahat mga kababayan. Nawa po ay hindi kayo magsawa na suportahan pa si Daddy Frankie sa kanyang mga misyon. Sana hindi kayo magsawa na suportahan ang Team Daddy Frankie nang sa ganoon ay mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. No? Sa totoo lang mga kababayan, masaya po ako dahil sa pagpupursige natin ay nakikita ko po mga kababayan na mas makatulong pa tayo, mas marami pa tayong matutulungan, lalong-lalo na sa ating mga lolo't lola, yung mga senior, at yung mga kababayan natin na naliligaw ng landas, yung mga nadidepress, gaya po ng mga natutulungan natin. Kung sa mga senior, mga kababayan, talagang napakarami na natin natulungan. Kahit sabihin natin tagi-isang sakong bigas lang binibigay natin sa ating mga lolo't lola, ay sa ating mga lolo't lola, ay malaking bagay po yun. No? Nakita nyo naman na napakasaya ng ating mga lolo't lola kahit bigas lang or pa isa-1,000 lang. Ay napakalaking bagay po yan sa mga kababayan natin na nag-iikahos, mahirap talaga. Kaya nawa po hindi kayo magsawa mga kababayan. No? At eto na, paupuin muna natin si Ken. Yun, kape po. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Kumustahin mo muna sila. Ayun, magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan at kamusta po kayo? Sana nasa maayos po kayong kalagayan ngayong araw. Ayan. Siyempre, no, shoutout din natin ang Team Rise Above, headed by Tita Honey S. Maraming salamat po. No? Sa lahat po na nandyan sa premiere, hindi ko na kayo maisa-isa. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Kay Rose Gorgeous, at saka kay Beautiful Purisa Joy, at sa kanyang asawa po, si Manong Jo. Shoutout po sa inyo. Nasa Houston, Texas po sila mga kababayan. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. At higit sa lahat mga kababayan, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nagpapadala through GCash, lahat ng nagpadala kay Kuya Oliver. Ito na nga po yun mga kababayan. Sa munting panawagan ni Daddy Frankie ay ang bilis ng inyong tugon na matulungan si Kuya Oliver. Nakakaawa talaga yung kanyang kalagayan. At eto, sariwain natin yung simula kung bakit nga ba napapunta sa amin si Kuya Oliver. Una po, no, nagmensahe sa akin si Ballpoint Man, nag-message po siya. Sabi niya, binidyo po niya yon, then pinorward sa akin. Sabi niya, Daddy Frankie, baka pwede mong pasyalan itong kababayan natin. Matagal na pong nakakulong ito, almost 16 years na itong nakakulong, na walang tumutulong sa kanya, napakadumi. Nakita ko yung video mga kababayan, naawa po ako sa kanya, dahil nakita ko nakakulong, pero hindi ko in-expect na ganun pala kadumi nung dumating ako. So, nung nakita ko yung video na yun mga kababayan, after one day, pinuntahan namin dahil nakita kong nangailangan talaga ng tulong. Since then mga kababayan, nung dumating kami, biglang naawa talaga ako sa sitwasyon niya. Unang kita ko pa lang, kung mababalikan nyo yung first video ko, nabanggit ko pa doon talagang tumayo yung balahibo ko. Kumbaga, tumayo yung balahibo ko dahil sa nakita kong, hindi po ako natakot kasi kilala ko, alam kong tao eh. Tumayo lang yung balahibo ko sa awa. Dahil hindi ako makapaniwala na parang kalabaw na humihiga sa sariling dumi. Kakapal na yung dumi dito. Hindi ko alam kung anong kulay na nung damit niya, pero kulay putik na. Lalo na po nung nakita ko yung buhok niya, kasi yung dumating kami nandito sa likod niya, nasa loob ng damit, hindi mo agad-agad mapapansin.
Pero nung nilabas, hinugot ko galing sa damit niya, kung anong haba ng likod niya, ganun din yung haba ng buhok niya. Talagang, gaya na aking sinabi, mga kababayan, kung hindi ka po sanay sa mga ganung tao, talagang hindi mo hahawakan. No? Hanggang sa maiuwi na namin, mga kababayan. Hanggang sa nag-decide po ako kasi agad-agad pinaliguan po ng Team Daddy Frankie doon, pinakain, binihisan. Pero nung tinanong ko yung kapatid, kung ano ang plano nila after naming mabihisan, kasi ang katwiran po nila, katwiran ng kapatid na nakausap namin, nananakit daw. Pero nung nilabas namin, wala na, hindi na kaya. Maaaring totoo po noon. Pero ngayon dahil nangihina na talaga siya, sobrang butot payat na, hindi na nga po makatayo eh. Di ba? Kaya hindi na siya makapanakit, kumbaga palalakasin mo na lang. Pero nung tinanong ko yung kapatid, after na bihisan, ang sagot sa akin is, ibabalik na naman sa kulungan. Opo, o diba? Narinig mo rin yun. So, nung narinig ko sa kapatid yun, excuse me, naawa na ako. Sabi ko, nag-decide na ako mga kababayan. Sabi ko, hiramin na lang muna natin to. Kahit 10 araw. Nasanay kasi ako mga kababayan, di ba bro? Nasanay ako na hindi ako nagbibigay ng closure basta-basta. Kaya sabi ko 10 araw. Kasi hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Pero later on mga kababayan, sa ilang araw pa lang namin na pag-aalaga sa kanya, I think nasa 5 araw pa lang o 6, napagdesisyonan na ng team na dalhin sa pagamutan. Kasi kahit anong alaga namin mga kababayan, paulit-ulit lang kung hindi makainom ng gamot. At thanks to God, sa ngayon ay nandoon na siya at babalik-balikan na lang namin. Kukumustahin namin sunod na mga araw kung ano ang nangyayari. At sana, maisama pa namin ang kapatid, no? Kasi nung una mga kababayan, nung unang araw na nagbalak kami na dalhin siya, is nahirapan pa kaming kumuha ng schedule ng mga kapatid. Kasi sabi nga, nung unang nakausap namin is busy sila sa bukid. Which is yun naman yung unang sinabi. Okay, di ba? Kasi nga, dahil sa hirap ng buhay. Pero syempre, para maganda, kape muna tayo. So, punta na tayo dito mga kababayan, no? Ayan na, napag-usapan na natin yung about kay Kuya Oliver na salamat sa Panginoon talaga kasi nadala na natin at hopefully na gumaling siya para makapamuhay siya ng normal. Yes. Di ba? At ito, after ko pong mapadala doon, nag-video ulit ako ng pasasalamat at dahil gusto ko maging transparent sa inyong lahat mga kababayan, ayaw kong may masabi, lalong-lalo na sa ating mga sponsor. Kaya ini-announce ko doon, ang sabi ko, mga kababayan, maraming salamat kasi sa aking panawagan, munting panawagan ay ang bilis ng inyong aksyon at nakalikom tayo ng mahigit 100,000 para kay Kuya Oliver. Pero hindi na po yun nagamit kasi maliit lang naman yung nagastos dito, kunti lang naman po. Basta po, ang pera ngayon ay mahigit 100,000. No? Hindi ko pa masabing isarado kasi minsan-minsan may dumarating pa mga kababayan. May mga dumarating pa 200, 200. Siguro yung mga nakapanood pa na naaawa. Kaya hindi ko sinasabi yung amount. At sabi ko doon mga kababayan, kung sakasakaling darating na or lalabas na si Kuya Oliver, saka ako ibibigay. Kumbaga yun yung magagamit ulit na pang sa mga kakailanganin niya ulit paglabas. No, so ang sa akin bro, pinagpipray ko na gumaling na siya. Yes, opo. Kasi kung gumaling na siya, bigay ko yung pera. Kaya na niya i-manage yung sarili May niya. magagamit na siya para sa sarili niya. Dahil sinabi ko mga kababayan, para kay Oliver. Pero ang problema ito mga kababayan. May pagkadating namin dito, na-notify po ni Kuya Ken yung message galing kay ako si Angelo. Yan. May message po siya mga kababayan. Sabi ni Angelo, Daddy Frankie, concern lang po. Pakibasa nga bro. Yan. Yun ang sinabi niya mga kababayan. Para basahin ni Kuya Ken. Concern lang po. So, ibig sabihin, concern sila kay Kuya Oliver.
Bro, para mas maliwanag, basahin mo yung message ni, Angelo. Ako si Angelo. Okay. Sabi ni ako si Angelo, Daddy Frankie, concern lang ako. Total, wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Ano sabi? Ulit? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total, wala na sa poder mo si Oliver, hindi naman sa inyo galing yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan, hindi sa'yo galing. Ano pa ba gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi nang mapakinabangan ng mga kapatid yan. Haba ng concern niya, no? Kaya ako po mananawagan sa inyo ngayon, sa inyong lahat, kung ano yung magiging opinion ninyo sa panawagan ni ako si Angelo. Mga kababayan, para mas maliwanag, no? Ulitin ko. Daddy Frankie, concern lang ako. Total, wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. So, ibig sabihin, ang nag-text, pinsan ni Oliver. Apo, pinsan naman. Kasi ibigay mo na lang sa mga pinsan ko. Di ba? So, pinsan niya si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total, wala naman sa poder mo si Oliver. Hindi naman sa'yo galing yung pera. Yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan at hindi sa'yo galing. Ano pa ba ang gagawin mo sa pera na yan? Iba naman na ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Kuya Oliver. Maigi na mapakinabangan ng mga kapatid. Sasagutin natin ito mga kababayan, punto per punto, para maging maliwanag at maayos sa lahat. Sabi nga, Daddy Frankie, total wala na sa inyo si Oliver. Yes, totoo po, no? Wala na kasi pinapagamot natin. Pero unang-una mga kababayan, yung pera na yan, even one time hindi po ako nag-interest bago ko sagutin lahat. Hindi ako nag-i-interest. Kasi kung ako may interest, hindi ko na i-announce to. Tama. Di ba? Kung may intention ako sa pera mga kababayan, hindi ko na po i-announce to. Sasabihin ko na lang, 5,000 lang yung dumating. Hindi nyo na alam eh. No? Sir Angelo, medyo natuwa ako sa una kasi may concern ka kay Kuya Oliver, pero sa bandang dulo medyo nakaka-hurt naman. Diba? Ano pa ba ang gagawin nyo sa pera na yan? Iba naman na ang nag-aalaga kay Oliver. Anong comment ninyo dyan mga kababayan? I-comment nyo kung anong pinaka-the best. Sa akin, gaya ng aking sinabi, masaya po ako natutulong sa ating mga kababayan. Lalong masaya ako na nakatutulungan nyo rin ako para mas makatulong pa, kagaya ng pagbibigay ninyo. At Sir Angelo, 100K, gaya ng aking sinabi, hindi ko po yan pag-iinteresan. Una po mga kababayan, si Tatay June, tsaka si Jerome, 430,000. Ini-announce ko kaagad at ibinigay ko sa kanya yung pera. Pero sa status ni Kuya Oliver, hindi ko pa naibigay kasi nung time na yon pinadala na natin. No? At saka wala sa katinoan pa. Pero kung yan ang magiging desisyon ng lahat, although kailangan ko pa rin makausap yung mga kapatid, yung tumulong man lang. Kung ano magiging desisyon nila at kung ano magiging opinion ninyo mga kababayan, wala problema sa akin yan. Dahil gaya na aking sinabi, masaya po ako na nakakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kagaya ni Oliver. Nakita nyo naman mga kababayan, from day 1 hanggang sa madala namin, talang tulong-tulong kami ng team. No? Hindi namin sinukuan hanggang hindi madala sa bahay pagamutan. Pero kung ikaw tatanungin ko, Kuya Ken, ano ang sagot mo sa message ni Angelo? Para sa akin, Dads,
kasi yung pera na yan is para kay Kuya Oliver. So, ang dapat lang talagang gumalaw niyan at kumbaga, mapakinabangan, para kay Kuya Oliver lang. Kumbaga, sabi nyo nga po, aantayin natin yung paglabas ni Kuya Oliver dun sa pagamutan, katulad po ng iba, na mga pinagaling nyo na rin po so far, after po nilang makalabas, meron pa pong buhay Yes. Meron pang mga kailangan silang katulad nung maintenance. Pagka naubos po yung pera na yan, saan natin kukunin yan? Yung pagkain nila araw-araw, yung mga necessities na kailangan nila sa mga sarili nila. So, doon po yun papasok. And then, kung may matitira na sabi nyo nga po is kaya na ni Kuya Oliver na mag-handle ng pera, ibibigay nyo po sa kanya para panimula niya ulit sa buhay na tatahakin niya. Tsaka gusto ko lang din po idagdag dads yung sa kasi doon sa sinabi po niya na hindi na rin daw po kayo ang nag-aalaga at wala na rin naman daw sa inyo si Kuya Oliver. Doon nyo nga po makikita yung talagang totoong pagtulong ni Daddy Frankie. Bakit kamo? Kasi kung gugustuhin lang ni Daddy Frankie na mag-video para kay Kuya Oliver, hindi niya kaagad ipapasok yan sa bahay pagamutan. Hahayaan niya yan dito sa shelter at videohan lang ng videohan para magkaroon ng video yan araw-araw. Pero wala na, ang nasa puso talaga niya is mapagaling si Kuya Oliver. Kaya after 5 days or 6 days na nakikita natin na walang progress, or meron man, may progress man dito, pero wala pa siyang maintenance na iniinom, talagang pinasok na ni Daddy Frankie sa bahay pagamutan si Kuya Oliver. Yun lang po yung gusto kong sabihin kay tama. Kuya. Kasi mga kababayan, day 1 pa lang, viral na po sa akin yan si Kuya Oliver. Yes. Viral talaga as in. Kaya nga ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Diba? Kaya tayo naging number 1 as of now. Dahil viral. Pero kung ako po mga kababayan, ay views lang ang intention ko. Yes. Patatagalin ko pa. Abutin ko pa ng 3 buwan bago ko ipagamot. Dadalhin ko pa kung saan-saan. Pero ilang araw lang mga kababayan, dahil naaawa ako sa tao, hindi ako nag-interest sa views. Dahil alam ko mga kababayan, lahat ng aking ginagawa, nakikita po yan ni God. Kaya never akong magpaikot-ikot. Pansinin nyo lahat ng mga tinutulungan ko mga kababayan, hindi tumatagal, kumbaga binibilisan ko. Hindi na ganoong kahaba. No? Bilangin nyo kung ilang upload lang sa YouTube yan mga kababayan. Ito ang main natin sa YouTube. Hindi ganoon katagal. Pero kung focus ako sa views, hindi ako focus sa paggaling ng ating beneficiary, patatagalin ko pa kahit 1 buwan Yes. Diba? Okay. Ang daming video, magsasawa ako. Para ilang buwan mapakina. Pero hindi mga kababayan, hindi po ganoon ang motivation, ang intention ng Team Daddy Frankie. Pag sinabi kong ibiyahin na natin yan, ibiyahin natin yan. Kahit umabot kami, gaya ng nangyari, umabot kami doon. 1 day, 1 night. Hanggat hindi naging clear, hanggat hindi na-admit, hindi namin iniwanan. Kaya, eto mga kababayan, ibigay mo na lang sa mga pinsan ang pera nila para sila matulungan mo. Total wala na sa poder mo si Oliver. Hindi naman sa'yo galing. Yun ang medyo medyo nakaka-hurt lang mga kababayan yung sinabi niyang hindi naman sa'yo galing. Men, saan mo ba narinig na nagsabi si Daddy Frankie na sa akin galing? From the very first time ng vlog ko na to. Ito. Nakalista pa nga yan mga kababayan, nakalagbook pa yan. No? Dahil transparent po ako. Ayaw kong Gaya na aking sinabi sa inyo mga kababayan, kung pinadala ng sponsor para sa beneficiary, bibigay at ibibigay ko yan. Kung nadidelay man, sa dami po ng trabaho namin, na-delay lang. Pero nakalista sa logbook yan. Bukas makalawa, i-remind sa akin ni Kuya Rizky. Dahil lahat ng sponsor, dumating, kung halimbawa nag-email kayo kung saan kayo nagpadala, makikita yan ni Kuya Ken, ni Kuya Christian. And then, ililista yan. Hindi pa natin nakuha sa money padala, yung mga pera, nakalista na yan sa logbook. Nangyari na nga yan minsan mga kababayan
naibigay ko na yung pinadala, nag-message sa akin from Houston, Texas. Daddy Frankie, nagpadala ako 5,000. Bigay mo kay Kuya Bal. Binigay ko kay Kuya Bal. Pero hindi ko pa nakuha sa padala. Kabisi-bisihan ko, nag-back to sender na. Bumalik na. Bumalik sa may-ari. Ganun po yun mga kababayan sa kabisi-bisihan namin. Kasi ako, aminin ko sa inyo, masaya po ako, masaya si Daddy Frankie, na araw-araw mag-ikot. Yes. Totoo yun. Nagsasawa na yung mga kasama ko. Naiinip ako sa Makati na walang ginagawa. Naiinip ako dito na hindi gagala, hindi maghanap ng matutulungan. Kaya kung mapapansin ninyo, marami talaga. Dahil alam ko mga kababayan, napakarami natin mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sila na yung magsasabi minsan itong mga editor ko Dad, maiwan ako. Bakit? Ang dami naming video. Kaya mapapansin nyo mga kababayan, talagang tambak yung mga yan. 2 editor, 2 cameraman. Hindi nila kayang suportahan yung vlog ko. Marami. No? Opo. Kaya minsan may mga nagmi-message, matagal talaga. Kasi ang lawak ng buong lalawigan Pangasinan at hindi lang sa Pangasinan mga kababayan. Kung saan na punta ang Team Daddy Frankie, napunta ako sa Maynila, may nakita ako, bigay. Minsan nga, si Sam nga, sayang, hindi ko na videohan. Mga ganun. Sabi ko, hayaan mo na yun. Maliit na bagay. Di ba? Maraming nangyayaring ganun. Kasi minsan talagang pagod na sila, pero pagka may lumapit sa akin, Daddy Frankie, pahingi naman pambigas dyan. Bunot! Kahit 1,000, 1,500, 500. Pero hindi nakasali sa ano yun, sa video. Ganun kadami yung mga ina-upload na busy kami. Kaya dito, mga kababayan, bigyan nyo po ako ng idea, mga kababayan. No? Kung ibibigay na po ba natin sa mga kapatid. Pero ang inaalala ko, mga kababayan, kasi hindi ko rin madesisyonan to. Kasi galing po ito sa mga sponsor natin from GCash. Kasi ang panawagan ko nga po para kay Kuya Oliver. Kaya ako nag-live ay nag-video ngayon para kuhaan kayo ng opinion. Dahil tama naman yung sinabi niya, hindi naman galing sa akin ni Angelo. Hindi galing sa akin tong pera na to. Tama naman siya. Medyo hindi lang maganda yung ano niya. Una na tutuwa ako kasi concerned siya. Ito nga, Daddy Frankie, concern lang ako. Natuwa ako kasi concern na sila kay Kuya Oliver ngayon. Concern na sa mga kapatid ni Kuya Oliver. Pero hindi ako pwedeng mag-decide mga kababayan. Kayo po ang kukuhaan ko rin ng opinion, especially sa mga nagpadala ng pera. Sa akin walang problema, hindi po para sa akin to. Kaya nga in a early time, sinabi ko na po na ito na yung pera Kasi kung may intention ako dyan, gaya ng sabihin ko, mga kababayan, may 10,000 dito si Kuya Oliver. Ganun lang. Pero ngayon, over 100K na po, mga kababayan. 100,000 na. Kaya lang nasa GCash pa yan, mga kababayan, hindi ko pa kinukuha. Nasa GCash pa. May pera pa naman ako So, pakita ko. Huwag na. Diba mga kababayan? Maaring hindi pa siguro ako kilala ni Angelo or hindi pa niya napapanood yung mga previous upload videos natin. Yung binigay natin kay Marites. Sa dami na nang natulungan natin pag ako nanawagan, malalaki yung pera, binibigay ko kaagad. Ito lang talaga kay Oliver, ang hindi pa nabigay agad. Kasi nga po, nagkataon na nung dumating na ibiyahin na namin. Pangalawa, wala sa katinuan. Ibibigay ko sa kanya yun. Ang tanong mga kababayan, pagdating ni Kuya Oliver, gaya na aking sinabi mga kababayan, yung gamot sa labas na bibilhin, hindi po basta-basta. Yes. Hindi po biro-biro. Bukod sa vitamins niya, ay gamot niya may vitamins pa. Siyempre, mga damit din. Although marami kami damit dito kasi maraming pinapadala. Kaya hindi big deal yung damit. Yung vitamins talaga, mga gamot. No? So, ano pa opinion mo dyan, Ken? Ikaw nakakita ng message na to Yun lang, Dad. Yun lang naman. Kasi medyo, kumbaga sa hurtful naman din kasi yung iba niyang message. Pero yun lang naman ang pinaka
focus ng comment niya is yung pera nga po. Kung anong gagawin. Sabi nyo nga po, mga kababayan natin ang nagbigay niyan, so Sila dapat ang magde-decide. Yes po. Opo. Total, yung pera mga kababayan, honestly, nasa GCash pa. Kasi nakahiwalay po yung GCash ko mga kababayan sa sarili ko. Nagpagawa na kami ng sarili, pinagpapadalhan. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan. Ito yung pinangako ko. Nakaraan pa from the start bago ako magsimula. Pero gaya ng aking sinabi, maaring hindi pa ako totally ay lubos na kilala ni Angelo. Baka ngayon lang. Kasi ang pinag-aaralan ko dito, pakibigay na lang sa mga pinsan ko. So ibig sabihin, kamag-anak nila. Yes. Kamag-anak yung nag-text. Mga kababayan, alam niyo po ba na sa dinami-dami ng tinutulungan ko, kagaya kay Ate Ningning, napulot namin yan, wala sa Katinoan, Ate Miguela, sino pa? Perjoy, Ate Miguela, Ate Ningning, Nancy, sino pa? Madami, hindi mabanggit. Ate Lisa, Kuya Junjun, Bandam, lahat ng mga depressed na natutulungan natin mga kababayan. Diyan si Bandam. Hindi ako bayo matino ako John. Yan mga kababayan. Pag dumarating na yung time na turnover na sila sa pamilya nila, nagbibigay ako matik ng pera pa. Bukod doon kung may pera pa talaga sila. Hindi ko binibitawan agad-agad yan na walang panimula. Lahat naman mga kababayan, kay Ate Lisa, magkano na yung perang naibigay? Alas di na nga magtrabaho si Benny. Ilang buwan na nga hindi nagtrabaho si Kuya Benny, pero may pagkain, may bigas. Kasi pati grocery binibigay namin mga kababayan. Hanggat hindi makarecover. Pero tinuturoan pa rin natin sila mga kababayan paano maghanap buhay. Para makatulong pa tayo sa iba. Pero it doesn't mean, mga kababayan, na pag tinurnover ko na is pababayaan ko na. No? Pati yung mga na-encounter natin mga kababayan na walang pampaaral talaga, tinutulungan natin, inaabot-abutan natin ng baon. Diba? So, ayun mga kababayan, sana'y maging maayos natin to, maging klaro sa inyong lahat. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan sa pera ni Kuya Oliver. Yes. Hindi ko pa po yan nawi-withdraw, nasa GCash pa yan. Pero kung ano magiging desisyon ninyong lahat, inuulit ko, decision po ng mga sponsor. Sa lahat po na nagpadala sa GCash, mag-comment kayo kung anong decision ninyo. Kasi sa akin, kung ano yung napagkasunduan, majority, anytime, pwede kong ibigay yan sa kanila. Yes. Wala problema sa akin yan. Hindi po issue sa akin yung pera mga kababayan. Dahil may revenue naman po ako. Yun lang yun. Doon ako kukuha ng pinantutulong ko. Pero kung mayroon mga sponsor para sa beneficiary, yun ay ibibigay ko. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, sana po'y naging malinaw at sana po'y hindi maging problema at umasa po kayo. Sana lagi kayong nandyan nakasuporta. Abangan nyo po ang paglabas ni Kuya Oliver. Gaya na aking sinabi, pupuntahan pa namin. Puntahan namin siya sa Maynila. Kung ano ang lagay. Hindi porkit dinala na natin siya doon mga kababayan, wala na, hindi. May mga follow-up pa yan, inaalam natin kung ano nangyayari. Kasi malay natin, baka may ipabiling gamot, kung ano yung mga kailangan niya. Kagaya po nang nangyari kay Perjoy mga kababayan. Lagi kami pumupunta doon sa pagamutan, kinukumusta. Tapos sa ilang buwan niya pamamalagi doon, 2 beses yung yung parang family bonding. So, yun ang natin. Pero walang problema doon mga kababayan, sagot ko na po yung pamasahe dahil ginusto ko to, ginawa ko to. Basta itong pera na para kay Kuya Oliver, para sa kanya po yan. Okay, paalam tayo bro. Ayun, maraming salamat po sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa aming founder na si Daddy Frankie at sa buong team Daddy Frankie. Thank you so much po talaga. Pag mula noon hanggang ngayon, hindi kayo bumitaw ng
pagsuporta sa buong team. Thank you so much po. Mabuhay kayong lahat. Yun. Salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Muli po ay magpapasalamat ang inyong lingkod. Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po. Mga kababayan nating OFW, maraming salamat. Mga kababayan natin nasa ibang bansa. Mabuhay po tayo lahat and God bless po. Thank you po. At syempre mga kababayan, bago ako tuluyang magpaalam, ako'y magpapaalala lamang po sa mga bago pa lang sa aking channel. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe at pakiclick na rin yung bell button. Nang sa ganon, lagi kayong ma-update sa mga i-upload pa namin. At para lubusan mo akong makilala, lubusan mong malaman kung ano yung ginagawa ng Team Daddy Frankie, makita nyo po yung programa ko ng buong buo. May premiere po kami sa aking YouTube channel, 7:08 ng gabi. No? At syempre mga kababayan, pwede rin nyo i-subscribe ang YouTube channel ni Aling Rochelle, ang paborito kong asawa mga kababayan. Maganda po siya, promise. Maraming salamat, magandang gabi.